mindful, save it, or delete it. Nawa itong mga limpas sa taon, napuno po ang ating isipan. Ang mga bagay na hindi naman natin sinasadya, pero pumapasok sa ating isipan. Pero sa gabi ngayon po ito po, no? Yan. Tuturuan po tayo ng salita ng Panginoon Diyos kung paano natin gagawin itong mga bagay na ito. Yan. Pili lang po kayo ng isa. Kung saan kayo. Yan. Yan. Pero may marami pong pagkakaiba siya. Yan. Sa mindful po, sabi po dito po yung ang isang isipin po natin, puno rin ng anxious, stress, heavy, distracted, rush, worried, headache, and overwhelmed. No? Pagpupunta ka nito ang alaman ng ating isipan. Puno ka ng alalahanin. Pero sa isa po, no, relax ka lang. Relax ka lang kasi may Lord tayo. Okay? Aware, elevated your faith. No? Pagka mindful po tayo, focus lang tayo. No? Mga kapatid, meron tayong isang Diyos na dapat nating laging tinitingnan. Self-paced, warm, calm, and control. Dito po, no? Dito po sa mindful. Meron po ako ng istorya, sabi ko, talaga pong parang na-test din yung aking faith, no? Pati yung pagiging Christian ko, hindi lang pagiging Christian, pati pagiging pulis ko. Kaya tinapi ko sarili ko, sabi ko, kalma lang. Kalma lang, rest po, kalma lang. Kaya, ito po. Pero sabi nga po, yan, saan po kayo ngayon? Tama ba yung napili nyo? Nasa atin po yan. Kaya po sabi, yan, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. No? Marami po yung nangyayari sa ating mundo ngayon. No? Kaliwat kanan, lalo sa Facebook. Kaya pag ako, hindi na po ako nagkuha ng Facebook kasi ma-high blood ka lang. No? Mas masarap po mag-focus ka sa salita ng Panginoon Diyos. Pag marami ka naiisip, read the Bible. Being a mindful is an opportunity to invite God in and experience His presence. We are then able to renew our heart and minds through Him wherever God is. Evil cannot be. 1 Corinthians 15:58, very familiar itong verse pong ito. Sabi po niya, no, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because your labor in the Lord will not be in vain. At ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. At ito po ay isang encouragement, no, or reminder, no, sa mga mananampalataya. Sabi po diyan, no, stand firm. Ayan. Tayo po ay kailangan matatag na nakatayo. Okay? Stand firm. At alam niyo po, no, syempre, ang tatay, marami po tayong mga challenges sa buhay. Marami po tayong mga, syempre, no, sa bahay, personal, maging sa ministry, no, marami pong parabang nagpapaguho ng buhay natin. But we need to be stand firm. No? Kailangan nating tayo po ay tumayo ng may katatagan. Alam nyo, no, ang isang tatay, kapag hindi po siya naging matatag, unang-unang guguho rin sa kanya ay ang kanyang tahanan. Kasi ang tatay po ay hinahalin tulad tayo sa haligi ng ating tahanan. And what else? Sabi, no, let nothing move you. Dapat wala pong magpapaayaw sa atin, walang magpapaatras sa atin, no, let nothing move you. Kung ikaw ay nakatayo ngayon sa pananampalataya mo, hindi ang pera ang magpapaayaw sa iyo. Hindi ang mga problema sa tahanan o problema mong personal ang magpapaayaw sa iyo. Kahit anong problema ang dumating sa buhay natin, sulong ka, kapatid. Amen? Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To always give yourself fully to the work of the Lord. Yan po ang sikreto para hindi ka maging mahina, para ikaw ay maging firm, walang magpapaayaw sa iyo. Kailangan ang sarili mo, no, buong buhay mo ay lagi mong gamitin, no, ialay sa Panginoon at gamitin sa kanyang gawain. Nawawalan ng karapatan ang tatay na gumawa ng
kamalian kapag ikaw ay meron kang accountability or meron kang responsibility. Kasi kung meron kang, ikaw ay mentor na, at meron kang mentee, alam naman, no, nasa kasalanan ka pa rin. Nangyari po sa akin yun, I'm so thankful to God. Bakit? Kasi nung ako po ay nag-yes sa leadership, yun po ay ginamit ng Diyos para ako'y mawala sa kasalanan. Alam niyo po, no, ako po ay nanalangin at naniniwala ko, ang dalawang Eric po ay nanalangin din na ang lahat na nandito na mga tatay ay next year ay magiging mga mentor. Amen po ba? No? Magpagamit po tayo kay Lord at kapag tayo po ay nagpapakain ng salita ng Diyos, nagtuturo po tayo, alam niyo po, no, mas lalong magiging matibay po tayo. Ang ating Panginoon, lahat ng ating ginagawa para sa ating Panginoon ay hindi po mawawala ng saysay. Your labor in the Lord will not be in vain. Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaanyayahan ka namin bro. Welcome ka dito tuwing Miyerkules, alas 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!